Basag mga kamatodik ko. Tumama. Akala ko yan lang yung gasgas, pero nagulat ako sa tinuro ni Reddy. Ayan, kung makikita ninyo, talagang tanggal yung nakadikit doon sa bumper ko. Noong time kasi na pinapasakay ko si Bumblebee sa barko, walang halos gusto na sumubok na isakay ito. Natatakot nga sila baka kasi magasgasan. Sa susunod, wag nyong payagan na lang ito. Huwag nyo na lang pasakayin sa barko kung alanganin kayo. Kasi marami pa naman barko ang pwede pagsakyan ni Bumblebee ko. So mga motodik, susunduin na natin si Bumblebee. Nandito na siya sa pier dito sa amin sa Coron, Palawan. Susunduin na natin ngayon si Bumblebee kasi nandito na raw siya sa pier sa amin sa Coron, Palawan. Excited na ako na makita ulit si Bumblebee kasi ilang araw din kami hindi nagkita. Aha. Bakit gising pa yan? Sarap gamitin. Sobrang na-miss din namin si Big Cock. Ang sarap talaga gamitin kasi sobrang smooth talaga tumakbo ng Raptor. Mamaya-maya lang sinalubong na rin ako ng mga nagtatambol dito kasi dumating na raw yung artista na gwapo. Gago! Mga motodik, nandito na tayo sa pier. Ayan. Tama na si Reddy, engineer. Engineer ready. Engineer manok. Nakaka-bad trip na kagad yung balita ni Reddy kasi daw sumabit daw si Bumblebee. Alam kung ano yung sumabit doon pero wala tayong magagawa. Mababa masyado yung barko. Tanggapin na lang natin kung may konting gas-gas. Red, okay din yung Michelin tire? Oo, kapit yan. Okay din naman pala. Anong kapit? Ito. Sabit-sabit. Basag mga kamatodik ko. Tumama. Ayun o. Basag yan o. Bago yan o. Ito ba? Ito na patama mo ka na. Oo, ito. Ito. Akala ko yan lang yung gasgas, pero nagulat ako sa tinuro ni Reddy. Ayan, kung makikita ninyo, talagang tanggal yung nakadikit doon sa bumper ko. Sobrang naiinis din talaga ako nung time na to kasi ang pangit talaga tignan. Kasi kung sa baba lang, pwede natin tapalan. Pero kung dyan sa taas, matik na yan. Kailangan pa natin ni fiber yan. Maliban pa dyan, pangit na rin pag pinapiber yan kasi yung tibay niyan, wala na din. Kaya ang mas mainam, bumili ng bago tapos ikabit na rin natin. Kaya nito ka, tanggal na nga oh. Aroy, basag. Putang ina. Pa-charge ko pala yun. Ipapa-charge ko pa sana sa barko para kahit papaano pabayarin ko sila. Kaso lang may problema, drinave pala ni Reddy itong si Bumblebee nung time na pinapadrive sa kanya ng mga tao doon sa barko. Sabi ko sa kanya dapat hindi niya pinakailaman para kahit papaano nareklamo namin doon sa management sa barko. Kaso lang wala tayong laban kasi drinave din ni Reddy at kanyang pinakailaman. Pero kung hindi niya sana pinakailaman, marereklamo pa sana natin. Kaso lang ang problema, nakita rin ng mga tao sa barko kung papaano sumabit nung drinave ni Reddy si Bumblebee ko. Nung time kasi na pinapasakay ko si Bumblebee sa barko, walang halos gusto na sumubok na isakay ito. Natatakot nga sila baka kasi magasgasan, pero yun na nga yung problema, masyadong mababa yung front bumper ni Bumblebee. Pero sa susunod, kung hindi pala kaya imaniubra ng tao nyo dyan sa barko, sana sa susunod wag nyong payagan na lang ito. Huwag nyo na lang pasakayin sa barko kung alanganin kayo kasi marami pa naman barko ang pwede pagsakyan ni Bumblebee ko. Nasa 30,000 pesos din ang siningil nyo sa akin para lang maisakay si Bumblebee sa barko. Napakamahal din nun, dapat iningatan ninyo. Nung time nga na ito na tinawagan ko yung tao sa opisina, sabi ko sa kanila, boss, bakit ganun? Bakit hindi raw makakarga si Bumblebee ko? Bakit ayaw daw imaniubra ng mga tauhan ninyo? Ang sabi nila sa akin, boss, masyadong mababa yung sasakyan ninyo, hindi naman namin ini-expect na ganito. Pues sa susunod, pagka nakita ninyo yung sasakyan, sukatin ninyo. Kung hindi kakasya, wag nyong gawan ng resibo. O sana nga mas maganda dahil hindi nyo kaya i-drive yung sasakyan ko papasok doon sa loob ng barko. Sana hindi nyo na lang pinayagan o kaya nirefund nyo na lang yung pera para hindi na rin ako na bad trip sa nangyari at sa sitwasyon na ganito. Wala rin kasi ako nung time na to na sinasakay si Bumblebee sa barko doon sa Manila. Kasi kung nandoon ako nung time na yun, sigurado ako kahit papaano kakausapin ko yung management doon sa barko. Na kung bakit inisyuhan nila ng resibo si Bumblebee ko tapos hindi rin pala nila masasakay na maayos doon sa barko. So mga motodik, ito napapanda rin na natin si Bumble Borat. Isa pa rin kasi may kasalanan din talaga si Reddy dito sa nangyari kasi pinakailaman niya na drive-ban itong si Bumblebee. Pero hindi ko na rin naman siya pinagalitan o kung ano-ano pa yung sinabi ko sa kanya. Basta sabi ko sa kanya sa sunod wag niya nang pakailaman. Kaya wala na rin naman akong magagawa kahit ano pang sabihin ko kay Reddy, nangyari na ang nangyari. Kaya sabi ko sa sarili ko, wala na tayong magagawa, bili na lang talaga tayo ng bago. Basta sa susunod Reddy, basta involved yung mga gamit ko. Wag na wag ka gagawa ng aksyon kung wala ang consent ko. Lagi kang tumawag sa akin, lagi naman ako magre-reply. Kasi sa sunod kapag ginawa mo pa ulit yan, tutubuan ka na sa noon ng puday. Joke lang. Wapa! Tagapa! Tangina! Masasabi mo, bossing? Pogi?
Halos isang buwan din kami sa Manila tapos yung lagi namin pagkain, in-order lang namin online. Kahit pagdating namin dito, gabi na, pang-agahan pa rin yung inulam namin. Nakakamiss talaga dito sa bundok, lalong-lalo na yung mga pagkain namin dito. Dito na rin kumain sila mama at si papa kasi na-miss na raw nila yung anak nila na pinakagwapo sa buong bundok. Hanggang dito na lang muna yung video natin mga kamotodik. Goodbye, Motodik is here. Kita-kita na lang ulit tayo sa sunod na video. Paalam! Kita niyo mga kamotodik, 20,000 pesos yung tinaya natin dyan. Tapos, pipili lang tayo ng gold bar at iiwasan natin yung mga bomba. At kung makikita ninyo mga kamotodik, yung 20,000 natin naging 63,000 na kagad. Ganun lang kadali. Naging 63,000 na kagad. Sa lahat ng gusto manalo at maglaro ng button game, nasa comment section ko yung link.